go. Ito na, ayos na yung camera. Hi guys, welcome to my vlog. Naglilibot nga pala kami dito sa Holy Angel. Ako nga pala si Steven Cuellar, architect second year. So ito nga pala Ako nga pala si Aloysius Soto, first year engineering student. At ako yung Mark Joseph Alejandro, second year architecture student. So guys, naglilibot kami. Naglilibot kami dito sa campus. Naghanap kami ng mga exploring things, ganun. So guys, nandito pala kami sa lab ng SDH. So, kwentuhan nyo naman ako, oy. Kwentuhan nyo ako sa buhay nyo, sa pag-aaral nyo. Ayoko na. Kamusta yung eto, freshman to eh. Oh. Kamusta sa Holy? Kamusta sa Holy? May bago pa. May bago. Sa, mahirap ba? Medyo. Calculus. Gagi kami nga, muntik na kami bumagsak nung sa Pasang awa na lang. So guys, pupunta na kami sa may bandang gym. Tapos, idadali namin kayo doon. Wait, dami tao nakakaya. Hoy, dito kayo. Guys, medyo makulimlim yung panahon ngayon. Hindi siya masyado mais, umulan-ulan. Pero okay lang yan. Kasi sorry. Ayan. Guys, pupunta tayo sa gym ngayon. Ayun, dami pang PPE. To, tara. Let's go. Wait lang. So, cut ko muna yung video. Like, para mas maayos yung makita. At yun nga guys, nandito na tayo sa gym. Ayan, makikita nyo, madaming OATs. Ayan. Daming nag-klase. Ngayon, kaibigan. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta ngayon? Saan nga ba? Saan ba maganda punta? Parang inahamoy akong pagkain eh. Pagkain. Antin? So yan guys, lumilintik. Bibili muna yatang pagkain si Steven. Ang bibili ng pagkain? Kahit yung masarap. Maglilibre daw siya eh. Hindi. Ilibre siya eh. Tara. Ito guys, maulan. Babasa kami. Medyo malapit na kami sa canteen. And dito yung sa court. Yung pupuntahan namin canteen guys, yung sa APS. Pero tatlo pa yung canteen dito eh. Pero unahin natin dito. Tapos rate natin kung masarap ba yung pagkain. Go! So guys, nandito na kami sa canteen ngayon. So, di ba nga mag-taste tayo mag-rate tayo ng pagkain dito. Kaya lalagyan natin dito. Alam mo, may pasok na pala ako. So guys, as you can see, nandito na kami sa canteen ngayon. Re-rate na ako ng pagkain. So, nang kumain. Di ba ako makain eh. Uy po na kayo dito. Bilhin na tayo. Game. Wait, teka lang. May pasok pala ako. May pasok ka? May pasok. Guys, may pasok ko yung isa namin. So, kami na lang dalawa yung mag-vlog. So, dahil umalis yung isa, urong natin yung pagkain. Tara na, lumipat na lang tayo ulit. Tara. Go, let's go. Punta tayo sa may chapel para makita niyo yung chapel namin, guys. Ito yung guys. Nandito tayo sa APS canteen at maulan. Loha ko yan guys, loha ko yan. Saan tayo punta brother? Sa chapel. At ayun nga guys, nandito na kami sa chapel ni Bro Oreo. Ayan. As you can see here. Yan. Kaya may masyadong makalibot guys. Naulan kasi. Pero nandito kami sa chapel para magbawas kami ng kasalanan. Gagi. Ito yung ito yung sa... Sheesh, grabe, diba guys? Walang bidi yan.
Pero may fountain na. So guys, malaking chapel namin. Pero dahil nakita nyo na to, punta kami sa ngayon sa PGN. Tara. PGN. Maulan guys, Maulan. Yan. Ano ba sana masawados? So guys, nandito tayo ulit sa may PGN. Ang daming tao. Babasa na kasi. So kami ngayon sa isang kantin guys. Papakita namin kung gaano kalaki yun. Gusto mo 9th floor? Gusto mo ba makita yung 9th floor guys? Dami tao. Sira elevator guys. So, dahil masyadong maraming tao, unahin muna natin yung kantin. Kantin. Alright, kantin kakain. Lilibre ka? Libre mo nga ako. Minsan lang ako. So ito na, nandito na kami sa may PGN basement na. Thank you. So ito na, nandito na tayo sa PGN. So makikita nyo maraming taong kumakain dito. Kakausap tayo ng isang tao dito. Ikaw lang. Tatanong natin kung kamusta sila. Ha? Anong wala? So guys, nandito kami sa PGN Canteen. Kasama ko si Alejandro. So, ang gagawin natin dahil maulan ngayon tsaka daming activity. Yung nasa kalagyan na tayo ng prelims, so mag-interview tayo kung okay lang sila. Diba? Let's go! Eto si Kuya. Kuya, pwede po magtanong? Kamusta po kayo ngayong prelims? Okay lang po ba kayo? Okay lang. Okay lang siya guys. Tara. So guys, okay lang daw. So nakakaya na magtanong ng iba. Kaya stop na natin yung go. Guys, dito ng pag-vlog namin ngayon. Dito kami sa Kapampangan Center. Mga ulit si Soto. Pakainit. Si Alejandro. Init dito guys. So, yung vlog namin ngayon dahil naputol kahapon, lakas kasi ng ulan eh. Tapos nalobad din kami. Kaya di kami nakapag-vlog. Day 2. Ngayon nakatambay kami dito sa may Kapampangan Center. Nagpapahinga kami, dami kasing ginagawa. Visit, sumasabay pa yung mga Dapat pinag-aaral ng sa Japan. Hindi naman natin gagamitin yun. yung po kayo gagamitin natin yun eh. Yung katulad sa mga prutas. Alam mo, may dala ako dito eh. Pinya. Tinama to. Ano ba yan? Masarap ba yan? Uy! Paldo! Tinama to. Ano nakita mo? Tingnan mo ulit, bilangin mo yung spiral sa balat. 8 pa baba, 13 pa akyat. Ano naman kinalaman mo? Kagi, ano yan, pagbukas ng numbers yan. 8 at 13 ay consecutive number sa pagbukas ng sequence. Makita natin ito sa nature. Yung mga patterns na yun, pwede natin makita kahit saan. Ano, tara maghanap. Tara? Ano, tara? Counted the number of petals on a flower? If you counted them on a flower with petals all intact, you would likely discover that the number of petals is a Fibonacci number, that is, a number from the Fibonacci sequence. Many flowers have 3, 5, 8, 13, or 21 petals, all of which are numbers in the sequence. The leaves of cacti and the seeds of sunflowers are arranged in both left and right-handed spirals. The numbers of seeds or leaves in these spirals are also generally in the Fibonacci sequence. We have 2 hands, both of which have 5 fingers, and each finger is divided into 3 parts. All of these numbers are also Fibonacci numbers. Moreover, the lengths of the bones in our hands also fit into Fibonacci ratios. So, what's the Fibonacci sequence anyway? And why is it seemingly everywhere? The Fibonacci sequence is a series of numbers in which a given number is the result of adding the 2 numbers before it. So, if you start with 0, the next number will be 1, followed by 1, followed by 2, followed by 3, and so on. As you can see, every number in this series or sequence is obtained by adding the 2 preceding numbers. Individual numbers in this sequence are often referred to as Fibonacci numbers.
Mathematically, what makes the Fibonacci sequence so special? To the uninitiated, this famous sequence may just seem like a series of numbers, but the Fibonacci sequence has been discovered and rediscovered in various forms, not only in mathematics, but also all across the natural world and in our everyday lives. There's also another exciting offshoot of the Fibonacci sequence, the golden ratio. Suppose you have two quantities, A and B, wherein A is greater than B. Now, add A and B and divide that sum by A. If this ratio comes out to be equal to the ratio of A and B, then you can say that A and B have a golden ratio, which is represented by the Greek letter phi. Write down the Fibonacci sequence on a piece of paper and calculate the ratio using this formula. You will notice that all Fibonacci numbers have the golden ratio, the value of which is close to 1.618033. In geometry, when the golden ratio is applied as a growth factor, you get a special type of logarithmic spiral known as a golden spiral. Simply put, a golden spiral gets wider by a factor of phi for every quarter turn it makes. You can find examples and manifestations of the golden ratio and golden spirals in countless places in your everyday life. Seashells are some of the most common examples of the golden spiral found in nature, but ocean waves, hurricanes, flower buds, snail shells, and spider webs are just a few of the other naturally occurring examples. Many artists use the golden ratio or the golden spiral in their creative works. Legendary painter Salvador Dalí explicitly used the ratio in his masterpiece, The Sacrament of the Last Supper. Architects also commonly use the golden ratio when designing buildings and other massive structures. Popular Swiss-French architect Le Corbusier, who is widely acclaimed as one of the pioneers of modern architecture, explicitly used the golden ratio in his modular system. From snail shells, flowers, and bananas to the inside of the human ear, iconic buildings, and galaxies far out in the cosmos, the golden ratio can be seen everywhere. This is probably why it's also known as the divine proportion. Hindi. Wala naman spiral dito, wala naman tayo makita. Bandal siguro dyan. Ayun, spiral. Pwede yan. Oo, yun. Shell ng snail. Tama. Yung shell ng snail ay lumalaki sa logarithmic spiral. Ayo, sumusunod dun sa golden ratio. Hindi calculator, pero ang evolution ay nag-optimize para maging strong at efficient. Parang Fibonacci numbers, yung alaman, ginagamit nila yun para masigit yung pag-eration dito. In the modern day, architectures take advantage of golden ratio in their work. First, the United Nations current headquarters. The current headquarters of the United Nations was constructed on an 18-acre piece of land in the east side of Manhattan. When looking closely at the building, we observe that many of the windows in fact have the golden ratio when comparing their width and height. The more obvious application of the United Nations headquarters to the golden ratio is found when looking at the width of the entire building and comparing it to the height of every 10 floors. Pero nakita yan, pero hindi ko man napapansin. Okay, pero ito, gawa ng tao. Hindi natural yung paggawa niya. Tama, parang yung tao ginagaya sa nature, katulad ng mga Parthenon,
Yung pyramids, alam nyo yun? Yung kay Mona Lisa, yun, gumagamit ng golden ratio yun. Ganun ba? So yung golden ratio, parang favorite number ng nature. Exactly, yun yung pinaka-efficient na paraan para lumaki yung lakbakan sa balance. Kaya pala, hindi lang pala natin ginagamit yung math sa klase. Nandito rin siya sa nature. Tulad ng sa shell ng snail, paglaki ng mga bulaklak at iba pa. Tama, hindi lang numbers of appeal yung math. Ito ay universal language. Alam mo yun? Kapag nakita mo, hindi mo na maiwasan yun. Para binibigyan tayo ng code galing sa kalikasan. At alam mo ba ang pinakamaganda? Hindi lang mga scientists at mga mathematician, ang math ay para sa lahat ng tao. Noon, iniisip ko na useless lang ang math. Pero ngayon, parang magic. Parang mas maganda na alam mo lahat ng bagay sa mundo ay gawa sa math. At yan ang dahilan kung bakit special ang math. Hindi lang ito ginagamit sa pag-solve ng problema. Tungkol ito sa pagtuklas ng ganda sa ating kapaligiran.